Hello. Hello, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Saan sulok ng mundo man kayo naroroon, sana okay kayong lahat. Ang pag-usapan natin today, etong ang abogado ni Tatay Digong na nasa dahig na. At pag-usapan din natin ang health condition ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano na yung kanyang kalagayan doon. Mag-update tayo kasi araw-araw merong mga Pilipino na nagtitipon-tipon sa labas ng kanyang detention facility, no? Araw-araw mayroong mga Pilipino, Sabado at Linggo, yun ang marami, no? So, ganun ang pagmamahal at suporta ng ating mga kababayan na solid ang suporta kay Tatay Digong. So, bago natin pag-usapan, huwag niyo kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video. So, kanina guys, napanood natin, or kung hindi pa nyo napanood, panoorin ninyo. I-play ko rin dito yung video na nagiging emosyonal si Attorney Martin Dilgra, no? Dahil sa mga naalala niya or naikwento niya sa ating mga kababayan na mga OFW kung sino ba si Tatay Digong, sino ba si FRRD, sino ba si Rody Duterte. So, siyempre, ito sila kasi guys, mga magkaibigan. Katulad ni Midaldia, yun talaga mga kaibigan niya ni Tatay Digong, mga classmates niya. Yung mga classmates niya, yun ang karamihan nilagay niya na mga secretaries niya. Mga ano yan, mga ano yan sa school nila dati. Yung mga cum laude, no? Mga mataas ang mataas ang grado. Si Tatay kasi ano yan siya, kontento niya sa 75, yun palagi niyang sinasabi. So, pero yung lahat ng yun, yung mga close talaga niya na mga kaibigan niya mula pa ng pagkabata nila hanggang tumanda na sila, yun talaga ang mga nilagay niya kasi kilalang kilala na niya. Siyempre, mula pagkabata hanggang tumanda na kayo, kayo pa rin yun, kung sa Bisaya pa, nagaunong ba, nagunungay sa kasakit o sa kalipay, yung sa kasiyahan at sa kalungkutan, kayo pa rin nagsama. Tingnan mo yung kaibigan niya na si Bimbong Midaldia, no? Hanggang dulo, hanggang doon sa lahig, sinamahan talaga siya. So, etong isang abogado na si Attorney Martin Dilgra, ito ay kasama nila galing Hong Kong. Nung pag-uwi nila, ito din yung nandyan din siya nung panahon sa kidnap, no? Pag-kidnap kay Tatay Digong, kasama-kasama ito si Attorney Dilgra, no? At saka ito nga napunit pa nga ang Amerikana nito, barong, no? Napunit pa dahil hinila nga ito ni General Torre, no? Sa airport. So, ngayon, nagbiyahe, nandun na siya sa dahig. So, kanina nakipag-usap siya sa mga OFW at nagpasalamat siya sa mga kababayan natin at nagiging emotional nga siya doon sa mga kwento niya. So, para maintindihan natin at maano natin, no? Mas maano pa natin kung ano ba talaga yung buhay ni Tatay Digong noon 1973, no? Maano natin guys, maalala natin yung kanyang mga kabutihan para sa bayan, para sa mga Pilipino, at lalong-lalo na sa atin mga OFW na palagi yan nasa bibig o sa puso ni Tatay, yung
pangalan na OFW. Palagi talaga niya yan na inaano sa kanyang isipan kahit na matanda na siya. Pero nandyan pa rin sa kanyang isipan, hindi nawawala. Hindi nakakalimutan tayong mga OFW, no? So, anuhin natin guys yung kanyang ano ngayon ni Attorney Martin Delgra. So, ito na guys, si Attorney. Yun yung una kong gusto sabihin. Yung pangalawa, pasensya po, na-late ako ng konti kasi may mga ka-meeting pa ako kaya na-late ng konti. Hindi ko rin alam ask for directions. Kaya yung mga kasamahan ko, si Rose at saka si Fortunata at saka yung mga kasamahan galing sa Switzerland, nakasalubong ko while waiting for Uber. Sabi nila, Pinoy? Pinoy. Sabi ko, opo, saan kayo pupunta? Doon po, dito bale. Sabay na ako sa inyo. Ganun po yung Pinoy. What I like about Pinoy is that you're anywhere and everywhere. And as you are anywhere and everywhere, you are always proud to be Pinoy. Yes. And I would like to say that because we're always proud to be Pinoy. This morning, and this is I hope you don't mind, that part of what I'm going to say. This morning, I came across with several videos, and then there was this press con of PRRD patungkol doon sa Pinoy na namatay ata o ginahasa sa Middle East. Hindi ko na sasabihin yung bansa. And he was really so sad and angry about what happened. And he felt responsible na meron mga ganong klaseng pangyayari sa isang Pinoy labas ng bansa. But the government always sees to it to extend any possible assistance to bring that Pinoy or Pinay Yes. back home. Binabalik natin sa Pinas yung mga kababayan Habang natin. tinitingnan ko, I really felt sad, really sad. Nakakasad Kasi talaga. merong isang Pinoy, matanda na, no? At dinampot at nilipat sa ibang bansa. And that's the irony of it all. When I was told I'm going to say something before you today, hindi ko naisip yung sinabi ko ngayon kasi nakita ko lang kayo ng umaga. Pero I'd like to say something about the man whom I've known since 1973. Matagal-tagal na rin po. High school pa ako. At kabyat lang, disclaimer, wala akong ikukwento patungkol sa kanyang kaso because we're not supposed to say anything about it. So I'll make kwento about PRRD. Rudy, or Digong, or Mayor, or PRRD. Sa totoo lang, ayaw niyang, he doesn't want to be called president. Kahit na naging presidente siya. Yes, At palagi sinasabi yan. niya, Gusto binubulungan niya niya sa kabila, mayor. huwag na akong tawaging presidente. But there has to be a title that he has to be called. So sabi niya, mayor na lang. Kaya every time he is introduced, may mga protocol dyan. No? When he is introduced in an event, the highest government official in the room will introduce him. And he is always introduced as, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Mayor Rodrigo Roa Duterte. That is what he wants to be called, Mayor. Ganun po kasimple yung tao. Ganun din po kasimple yung unang-una kong nakita back in 1973. I'd like to share this a little bit on how I came to know him because when he first passed the bar in 1973, si Nanay Suling, yung mother niya, yung pagpag-anak sa akin, guys, came to the law office of my 1973. father. Yung Walaan nyo, ako, ilang ang edad. abogado din.
ni Mayor na yun. Pero si, Nanay Suling came to see my father and asked him 1973 pala na abogado si or tatay. Attorney Rudy then can work in the law firm of my father. So that's how I came to know him the first time. And he credited my father to be his mentor. Marami siyang kinakwento, hindi ko na sasabihin dito. Hangang-hanga siya sa papa ko. And I think that's life. It comes in full circle. That years after, when he became mayor, congressman, mayor again for a long time, and then eventually became president, baliktad yung mundo. Ako naman ang hangang-hanga sa kanyang ginawa. Hindi lang po sa siyudad ng Davao, o hindi po sa buong bansa, at lalong-lalo na, more than 90% of our Filipinos working abroad, lalong-lalo na sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Palagi niyang sinasabi in small talks that we have together, ang iniisip niya, kayo, yung mga nagtatrabaho sa labas. Diyan dito na iyak si attorney. Duterte! 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 Bring him home! Bring him home! Bring him home! Sensya na po. We love you, attorney. We support you all the way. Hanggang ngayon, hindi pa tapos hindi pa ubos. Naubos. Di pa naubos yung luha mula nung March 11, attorney. I can only say that he does not deserve the treatment that he's getting now from this government. There has been a lot of characterization of the man. Marami silang masasabi sa tao at lalong-lalo na sa mga kritiko, ang makikita lang nila yung isang bagay na yung isang bagay, patungkol dito ngayon, hindi ko na i-elaborate. Pero yung isang bagay na hindi pa nila makikita yung kumpletong kwento. Pero yung karamihan dyan, 90 to 90% of what this man is all about and what he did for the country, yan po ang hindi nakikita ng pagkaliit-liit na segment ng bansa. Yes. Kayo po, karamihan dito sa ngayon, at lalong-lalo na sa Pilipinas, mas nakikita nila yung kabuuan ng pagkatao ni Mayor Rudy. Kaya grabe, dagsaan ang ating paniniwala, dagsaan yung pagmamahal sa tao, at pati ako na nakilala ko siya for many years, hindi ako makapaniwala na nung March 28, we had the biggest global birthday celebration of one man. Thanks to you here and everyone else here. Akala ko nga mga 60 locations all across the world. Nabunyag na rin ng gobyerno, 240 locations across the world pala. Pero ang problema, ang binigyan nila na numero, 60,000. 240. Yun lang. 240 tapos yung Pero sa Davao pa lang, which is the numero epicenter of 60,000 the global lang. birthday celebration of Anong Tatay klaseng Digong, calculator yan? mahigit 300,000 ang dumalo. Bubo sa mathematics. At hindi rin sila nagpapahuli. Kagaya nung nakita ko sa video nung nakaraan na nag-birthday si Tatay Digong, nagle-leksyon kayo rito. And then doon din, nagle-leksyon na libre sa Davao. Pero hindi ka lang talaga kukulangin yung ilang leksyon na nagpalibre dahil sa dami ng tao. So, sa yun, nagpapasalamat ako on behalf of the family and on behalf of our family especially sa tuloy at patuloy na inyong suporta at pagmamahal po sa bayan for that matter and for Tatay Digong. Let us to continue to pray for him, for his continued good health, Yes, good his health. wisdom, his perseverance, na he would be able to overcome
through right now. At sinasabi niya palagi ito. If you notice, last year sa harap ng Senado, sa harap ng Kongreso, I was with him, beside him, at sinasabi niya, haharapin ko ito. Pero sa maling akala namin haharapin namin doon, dito pala. But nevertheless, he have always believed that he will face these trials that he has. No? Yun siguro ang gusto kong maiwatig sa inyo for now. At again, thank you very much sa pagdalo nyo rito. Talagang kararating ko lang kahapon as I've said, and nabubusog na yung puso ko. Nakikita ko kaya rito na talagang todo suporta. Alam mo kung nandito siya ngayon? Kung nandito siya ngayon, magtatanong siya na, ba't nandito kayo? Kasi nagtatrabaho kayo eh. Diba? Ayaw niya na things like this at mababawasan yung sweldo niyo. And it's something like really that makes me say na you really love him because you really have gone beyond your means, beyond your time to be here and to show solidarity with the one man who made a difference in the lives of so many in our country. Yes. Or to Filipinos all across the world. So thank you very much. Thank you din, attorney. God bless us all. Bless you, sir. So yun guys. Thank you, Attorney Martin Delgra from Davao City. And now he is in The Hague, Netherlands. At si Paulo, si Pulong, nasa The Hague na rin, no? Nasa The Hague na rin pero hindi natin siya makikita talaga si Pulong sa ngayon kasi hindi talaga yan siya mahilig masyado yung sa tao, yung magharap ba sa tao, yung palaging nakipag sa tao. Hindi masyado mahilig si Pulong ng ganun, no? Kaya hindi mo siya makikita masyado talaga. So, kasi sa Davao kanina, may rally sila sa isang barangay. Wala si Pulong doon, no? Wala si Pulong. Nandoon na sa Netherlands, no? Maybe sa mga darating na mga araw, sana makikita din natin siya doon. Kasi si Inday Sara pauwi na 'yon, no? Pauwi na 'yon. At si Pulong ang nandoon na naman. So, sila ba sa Bisaya pa puli-puli sila, no? Puli-puli dili pwede na walang pamilya na nandoon tingin kay tatay araw-araw, no? Kailangan talaga may anak na nandun na makatingin sa kanya everyday maliban sa kanyang mga abogado, no? Para talaga guys, mabantayan siya dahil nga yung kanyang health, no? Kung nakita ninyo mataas yung sugar, mataas yung kanyang blood pressure kasi pag magsabay-sabayan na tumaas, no, mahirap mahirap maginhawa, yung kailangan talaga oxygen, no? So at saka yung mga gamot niya kailangan ma-check ba, matingnan kung tama ba yung pagpainom sa kanya ng doktor, no? Sa mga gamot kailangan talaga meron talagang pamilya na nandoon, no? Maliban sa kanyang mga abogado. So yung kanyang team naman ay kumpleto na at nandoon na yung isa niyang pero si Attorney Delgra, abogado niya yan sa Pilipinas. Hindi niya yan abogado sa The Hague, no? Hindi rin siya kasama siguro sa team. Kasi yun ang sabi ni Inday Sara, ang mga abogado ni Tatay Digong is puro foreigner. Pero merong mga tumulong, maraming mga tumulong, maraming nag-offer ng tulong na mga Filipino lawyers. Yan. Isa na siguro yan si Attorney Martin Delgra na nag-offer ng tulong, no? Kasi yung isa namang abogada
na doon sa Davao, yung tumakbong councilor, ay tumulong din yon sa doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At may dagdag ko lang guys, no, yung isang congressman na nagsabi na kailangan na daw ni Inday Sara na si Inday Sara daw ay weak at wala daw siyang ano doon sa dahig kasi trabaho daw yun ng mga abogado, tapos weak daw siya na leader, tapos kailangan niya na mag-resign at ipalit si Martin Romualdez. Tumaas talaga yung ano ko doon. Uy, ang kapal naman ng mukha nyo. 32 million ang bumoto dyan. Tapos, ang ipalit ninyo si Martin Romualdez na hindi binoto ng tao. Nagiging congressman lang nga yan nung walang boto-boto. Hindi sumasali sa eleksyon kasi palaging nagurgur yung kanyang kalaban. Ngayon, wala na naman kalaban niya kasi nagurgur. Kasi wala pa daw 1 year na nag-stay dyan sa Tacloban. Di automatic. Automatic panalo. Parang ano lang yan, basketball. Pag hindi darating ang kalaban, automatic panalo na yung nandun na. Ganon ang sistema ni Romualdez. Nananalo na hindi lumalaban. Walang labanan. Walang kapagod-pagod. Walang kahirap-hirap. Yung kanyang pagiging politiko. Kasi hindi siya dumadaan sa hirap. Hindi siya dumadaan ng kampanya na sobrang magbilad sa init, magpunta kung saan-saan. At saka wala siyang gastos. Di ba? Kasi hindi naman siya mangangampanya. Kasi panalo na siya. Ganon ang gusto niyang mangyari. Kung mataas masyado ambisyon nito eh. Gusto magiging presidente. Yun ang gusto nilang gawin. Yung pupunta sila sa pinakamataas na kalalagyan ba? Mas mataas na posisyon sa gobyerno. Yung pinakamataas yung presidente o prime minister. Yun ang gusto niya. At gusto niya yung puntahan, gusto niyang maupo doon na walang kahirap-hirap. Katulad ng ginawa niya bilang congressman. Kaya nga, nilunsad nila yung People's Initiative. No? Kasi gusto nila na baguhin yung institusyon. Yung magpatagal sa kanilang powers. Hindi na magbaba. Yung congressman na yun, ang kapal ng mukha mo, hindi ka na manalo dyan sa Cagayan. Kung re-electionist ito, sana hindi na ito iboto dyan sa Cagayan. Masyado kang sip-sip kay Martin Romualdez. Himod puwit ka, halos supsupin mo na yung puwit ni Martin Romualdez. Kasi itong mga ito, takot na hindi bigyan ng budget eh. Wala nang maibulsa. Bakit? Lahat ba ng budget ninyo napunta sa proyekto? Hindi napunta sa mga luho ninyo? Hindi napunta doon sa mga bisyo ninyo? Grabe itong mga to. Kaya gusto talaga nila pabilis-bilis nila na mawala si Inday Sara. Kasi ito talaga ang ano sa kanila. Kasi pag mawala si Inday Sara, ang ipalit nilang vice presidente si Martin Romualdez. Tapos pag mamatay si Bongbong Marcos, kasi may sakit si Bongbong Marcos, sabi nila di umano dahil nagmamanas na kukunin na ni Lord si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez ang magiging presidente. Papayag kayo? Papayag kayo si Martin Romualdez magiging presidente ng Pilipinas? Diyos kong mahabagin. Maawa kayo sa bansa natin. Kung yun ang magiging presidente, ewan ko na lang ano ang mangyayari sa bansa natin. Magiging komunista na lahat.
magiging komunista, maghari ng komunista sa Pilipinas pag si Martin Romualdez makaupo diyan, magiging prime minister, magiging presidente. Sus, Diyos ko, kung sa Bisaya pa ayaw intaon itugot, ayaw itugot nga mahimong impyerno ang bansang Pilipinas. So yun lang guys ang ating mga update patungkol dito sa ating patungkol dito kay Tatay Digong at sa emosyonal na paglahad ng istorya sa harapan ng mga OFW ng isang abogado na malapit sa ating dating Pangulong Tatay Digong. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking maliit or munting YouTube channel. Palaging nandyan ang inyong mga panonood. Please like and share sa ating mga video. Malaking tulong na yan guys sa aking channel at sa aking kabuhay-buhay. No, malaking tulong na yan sa akin pangbili ng bigas at saka tuyo, no, sa aking pamilya doon sa Pilipinas. Huwag ninyo i-skip guys yung ating mga ads na lalabas sa video. Huwag niyo i-skip kasi diyan lang po kami kumikita sa aming mga update sa aming mga hinahatid na mga update patungkol dito sa ating mga nangyayari sa ating bansa at sa ating dating Pangulo at sa ating Vice Presidente at sa buong pamilya Duterte. Both straight, PDP laban, senatorial candidates, papunta sa mayor, gobernador, lahat ng nasa local na PDP at saka mga party list, iyon ang iboto ninyo. Mag-block voting tayo guys kasi merong badya ng dayaan ngayong halalan. Kung makita ninyo yung mga gamit doon para sa eleksyon, nakita doon sa Davao, ngayon kinuha ng isang truck ng alauna pasado ng madaling araw. Kinuha ng truck na walang mga tauhan ng kumilik na nandun, no? Sino kaya ang nagpakuha ng mga na yun? So kailangan talaga ninyo bantayan ninyo ang inyong mga boto. Pero sinabi ko na nga, kailangan natin makakuha ng 90% na boto para hindi, kahit na magdaya sila, hindi na sila makalusot. Kasi limitado din ang numero na papasok diyan sa machine. Yung voting machine na yan, nasa 4 million votes lang ang pwede mapasok diyan. Hindi na pwedeng tataas pa yung numero na yan. So kung magbawas man sila sa ating mga kandidato, magbawas sila ng 4 million, idagdag doon sa kanila, hindi pa rin mananalo kung makuha natin ang pinakamataas na boto. Kung naalala ninyo, si Robin Padilla noong 2022 ay nakakuha ng 26 million votes. Kaya siya number 1, no? Kaya siya number 1. And then, kung ganon ang makuha lahat ng PDP laban senatorial candidates, yung 10, kung ganon kalaki ang makuhang boto or sobra pa dyan, kung makapunta tayo sa 30 million, mahirap na yan guys, hindi na madaya yan. Kahit bawasan pa nila yung 30 million, bawat isa, makuha nila, maidagdag nila doon sa kanila, 4 million lang. So, yung 30, kasi 60 million ang mga registered voters ngayon. So ngayon, kung makuha natin yung 30 million na lang ang hati-hatian nila.
So kahit bawasan nila itong 30 million sa ating kandidato, idagdag nila yung 4 million sa kanila, hindi pa rin sila mananalo. Kaya kailangan black voting tayo para lampas sa sobra kalahati ang makuha nating boto, para hindi na sila talaga makalusot kahit mandaya pa sila. Ganon lang yun guys. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.